susunod na linggo dahil sa kasong drug trafficking. Vice President Jejomar Binay handang lumipad patungong China para mapagaan ang sentensya. Seguridad sa mga Tiangge, doble higpit na laban sa mga posibleng mananamantala habang papalapit ang Pasko. Ilang tindahan sa Mongkok sa Hong Kong tinupok ng apoy. Hindi bababa sa 7 na tao, patay. Latino pop singer na si Ricky Martin mag-guest daw sa sikat na US TV musical na Glee. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nilamon na apoy ang mahigit 50 bahay sa FB Harrison Street sa Pasay City. Ang ilang nasunugan sa isang eskwelahan nagpalipas sa Magdamag. By live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Igan, may apat na ang residente ng FB Harrison Street sa may Pasay City ang nawalan agad ng tahanan dahil sa malaking sunog pasado alas 7 kagabi na umabot na nga sa Task Force Bravo. Sa laki ng sunog, agad na natupok ang mahigit 50 mga bahay sa lugar. Naging pahirapan ang sunog kagabi dahil hindi makapasok ang mga fire truck dahil naman sa sikip ng kalsada. Kaya mismo mga tao nang tumutulong sa mga bumbero upang madala ang hose pang apula ng apoy. Tumagal ang sunog ng halos 5 oras bago may deklalang fire out kaninang pasado alas 12 kaninang madaling araw. At dito muna nga sa isang paralan sa Estrella Street nagpalipas ng magdamag ang ibang pamilya dahil ang iba naman ay nakituloy raw muna sa kanilang mga kamag-anak. Isang sinugo sa ospital dahil naman sa tinamong second-degree burn. Umabot nga sa 1.5 million ang estimate na danos ng sunog ng mga nasunog na ari-arian. Wala po kaming nasave na gamit. Importante sa akin, nasave ko yung buhay ng mga anak ko. Yun ang importante sa akin. Kahit Paskong Pasko, basta kasama ko po silang lahat, pamilya ko, asawa ko. Kailangan po sana tulungan kami, nasunugan kami lahat. Tulungan kami lahat kung mayroon naman mabuting loob na magbigay sa amin. Maraming salamat na lang. Dahil kami talaga nasunugan kami, wala kami nakuhang gamit. Igan hanggang sa ngayon nasa evacuation center pa rin ang mga residente ng nasunugan at panawagan nga nila ay kailangan nila ng mga makakain, kailangan nila mga damit, maging na rin ang mga kumot. Ang yung mga anak naman na nasunugan din ng mga gamit ay kailangan nila ng mga uniforms na kung saan ay magagamit nila sa kanilang pag-aaral. At yan muna pinaka-latest dito, Igan, balik sa inyo. Maraming salamat, Haji Rieta. Nagulat po live mula sa Pasay City. Doble kahit ngayon ang gobyerno ng Pilipinas para iapela ang sentensya sa isa na namang Pilipino na nakatakdang bitayin sa China dahil sa drug trafficking. Kabilang narito ang posibleng pagpapadala kay Vice President Jejomar Binay sa China. Narito ang report. Hirap daw tanggapin ng pamilya ng 35 anyos na Pilipino sa China ang balitang nakatakda na siyang patawan ng sentensyang kamatayan sa susunod na Huwebes, December 8, matapos ma-convict sa kasong drug trafficking. Ayon sa DFA, inaayos na raw nila ang papeles sa mga kapatid na hindi pa pinapangalan ng Pilipino para madalaw siya sa China. Well, they were devastated, at yung kapatid, pati na yung anak ng kapatid at yung cousin who were with us were very sad na nangyari ito sa kanilang kapatid. But at the same time, we are hopeful na meron pa tayo magagawa at hindi mangyari yung December 8 na pagsasagawa ng hatol. September 13, 2008, mula Malaysia, dumating ang Pilipinas sa Guilin International Airport sa Guangxi, China. Dito muna siya nahulihan ng mga otoridad na humigit kumulang 1.5 kilo ng heroin. Galing siya sa Macau and from Macau went to Kuala Lumpur, Malaysia, where he met with a Filipina and who asked him to bring some drugs, heroin, to China. Ayon sa DFA, nag-aral daw bilang nursing aide at kumuha ng ilang computer units ang naturang Pilipino pero di niya raw ito natapos. Nagtrabaho rin daw siya sa Macau bilang security guard pero di rin nagtagal dahil tourist visa lang ang hawak.
Nitong Lunes, ipinaalam ng High People's Court sa Guangxi Zhuang Autonomous Region sa ating konsulada sa Guangzhou na pinagtibay na ng Supreme People's Court ang parusang kamatayan sa naturang OFW sa pamamagitan ng lethal injection. Ginagalang man ng gobyerno ng Pilipinas ang pasya ng hukuman sa China, puspusan pa rin daw ang kanilang hakbang para mapagaan ang sentensya. Kabilang dito ang muling pagpunta sa China ni Vice President Jejomar Binay para personal na dalhin kay Chinese President Hu Jintao ang liham ng apela ni Pangulong Aquino. Si Pangulong Loynoy kasi nababagabag dito sa pangyayaring to. Isang Pilipino naman ang ma-execute. So, yung sulat niya, ang pagkaalam ko, akong magdadala at ibibigay ko sa pamunuan ng China. Yung letter appeal niyan, kung maaari, makommute na lang sa life sentence. Magugunitang si Binay rin ang ipinadala ng ating gobyerno nitong Pebrero sa China para iapila ang sentensyang kamatayan noon kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain dahil din sa kasong drug trafficking. The Chinese side briefed the Vice President on the final verdict of the Supreme People's Court on the 3 Filipinos sentenced to death for drug trafficking and the decision of the Supreme People's Court to postpone the execution within the scope of Chinese law. Pero matapos ang isang buwan, ipinagbigay alam ng China na tuloy na ang pagbitay sa tatlo. Tugon noon ng Vice Presidente. Bakit ba naman hindi tayo mag-a-appeal? Hanggat hindi na-execute yun, bakit naman hindi mag-appeal? Battle cry, ika nga ulit ngayon ng gobyerno sa pag-asang mapababa ang parusang kamatayan sa isa na naman nating kababayan. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Di na raw dapat paabutin sa last-minute appeal ang aksyon ng gobyerno para sa mga kababayan natin nasa death row sa ibang bansa ayon sa Grupong Migrante International. Depensa ng DFA, may mga abogado namang kumakatawan sa mga Pilipinong nasasangkot sa drug trafficking. Naritong report ni Ivan Mayrina. Ang nakaambang pagbitay sa isa na naman nating kababayan sa China dahil sa kasong drug trafficking. 8 buwan lang kasunod ng pagpataw ng parusang kamatayan kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain noong Marso 30. Malungkot na araw, patay na po yung tatlong kababayan natin. At pagsasalan po natin sila. Yan ang regalo ng gobyerno sa pamangkin ko at anak ng ate ko. Regalo nila, bangkay ng kapatid ko, bangkay ng ina niya. Sa China kung saan kamatayan ang pinakamabigat na parusa sa mga convicted drug trafficker, nasa 56 na Pilipino ang nasa death row hanggang nitong Marso. Karamihan sa kanila nabigyan ng 2 taong reprieve o posibleng pagpapagaan ng sentensya. Sa buong mundo, batay sa datos ng PIDEA hanggang nitong Mayo, aabot na sa halos 700 na mga Pilipino na aresto dahil sa drug trafficking. Karamihan sa kanila nahuli sa Asia. Kaya ganoon na lang ang kampanya ng mga otoridad kontra iligal na droga. Sa operasyon ng NBI sa Bulacan nitong Pebrero, arestado ang OFW sa Pakistan na si Marita Lualhati Reyes matapos mahulihan ng 352 gramo ng heroin. Pag-amin ni Reyes kapalit ng plane ticket at allowance sa balik ng Pilipinas, ipinalunok daw sa kanya ng 2 Nigerian ng 10 maliliit na capsule ng heroin. Ang malaking capsule ipinasok niya raw sa kanyang ari para hindi mahuli. Ang mga drogang ito, dadalhin daw ng mga kasamahan ng 2 Nigerian sa China. Tanong tuloy ng Migrante International, bakit tila paulit-ulit ang problema? Panawagan pa nila sa DFA, sana naman daw ay hindi na umabot sa mga last-minute na apela ang aksyon ng gobyerno sa mga bibitaying Pilipino. Totoo ba na may internal policy ang Department of Foreign Affairs, they will not provide any legal assistance unless nakamatayan na ang hatol sa ating mga kababayan? We made sure na may abogadong kumakatawan doon sa ating kababayan sa lahat ng level ng pagdinig ng kaso, from the Intermediate People's Court up to the High People's Court. Patuloy raw mga ngalampag ang migrante at gagamitin ang kanilang international network hanggang sa kahuli-hulihang sandali para mailigtas sa bitay ang ating kababayan. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Dilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang suggested retail price ng Noche Buena items. Maaari raw itong gawing batayan ng mga mamimili para hindi malamangan ng mga ilang manininda. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Wala raw pagtataas sa presyo ng Noche Buena items hanggang matapos ang taon, sabi ng manufacturers. Pero ayaw pa kasiguro ni Arce Paloma, kaya sinamantala niya ang holiday para mamili. Yung plastic na